Hello, hello. Magandang umaga po mga kapatid. Kumusta po kayo? Mukhang nakatulog naman kayo na maayos siguro sa kanina. Salamat sa Panginoon dahil tayo ay nagkita ulit. And we would like to thank the Lord sa opportunity po na binibigay ng Lord sa atin. Medyo makulimlim sa paligid. Oo, medyo makulimlim. Di natin alam kung may pag-ulan na magaganap sa umagang ito o sa maghapon. Pero maski na ano ang mangyari, importante ho tayo po ay naka-ready na kung ano man ang dadaan sa buhay natin sa maghapong ito. Maganda po nakahanda po tayo. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa opportunity ho na tayo ay nandito para po maging kabahagi po sa ating ah, gospel reflections. And we would like to thank the Lord kasi ho, alam po ninyo sa araw-araw sa kabutihan ng Lord, I could not imagine na hindi ako pwede magpasalamat. Kailangan magpasalamat. At kayo rin ho na patuloy na nakakaranas ng kabutihan ng Diyos sa iba't ibang paraan sa pamilya, hanap buhay, negosyo at sa ating relasyon, pakikipagkapwa-tao sa ating mga kapitbahay, ay malaki ang tulong nito na we are trying to apply yung mga general principles na napag-uusapan natin sa kada araw. Siyempre, lahat ng glory belongs to God. No? Yun po importante rito. Hindi kay Brad Calix, hindi ho. Ang papuri, lahat ay dapat nakasentro sa ating Panginoon. At nagpapasalamat tayo dahil napakabuti ng Lord sa atin. Opo. At maasa tayong patuloy na ang gawain na ito ay patuloy na ibibless ng Lord sa tulong ng Blessed Virgin Mary at yung mga saints natin dyan sa langit na we are asking their help. Kaya ho, mahalaga na ito na matutunan natin nga ho yung kahalagahan din ng pagro-rosaryo. Natutuwa ako sapagkat pangatlong gabi ko na pag-join kagabi, talagang unti-unti na pinuproduce sa akin ng Banal na Espiritu yung inner desire to pray more. Oo. Hindi lang ito mechanical prayer hindi ho It's more on yung repetitious niya. Masarap siya pakinggan kasi nga ito respeto kay Mama Mary, no? Kaya napaka-importante po nun, mga kapatid. Luciano Torrente, magandang umaga po. Maraming salamat for joining sa atin sa umagang ito. Nandiyan na si kapatid na Apple. Antayin-tayin natin konting lumabas sa screen natin. Oo. Salamat Torrente family po. God bless sa inyo. At samanawa kayo ng Lord sa maghapong ito. At yung iba pa nating kasama dito. Antay lang natin si kapatid na Apple kasi ina-add na siya ni Meta Para papasalamat tayo kay Meta dahil kaagapay natin yan sa libre na pagbo-broadcast natin. 4 na taon na ho itong mahigit na broadcast natin at magdilimang taon na ho ito sa October. Opo. Agagad Jesus, magandang umaga po. God bless po ang pamilya, kapatid. At samanawa kayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Tingnan natin si kapatid Kini ina-add na ni Meta isa pa i-ano natin si kapatid na Apple. Ayun. Alam mo ninyo, importante ito pagka nagsisimula tayo sa panalangin at may nagka-guide po sa atin na isang kapatid na mapanalanginin. Opo. Uy, nag-decline siya. Ano nangyari? Oh. Wala si kapatid na na Apple. Dali lang Ayan. Hindi tayo makapagsimula pag wala si kapatid na Apple. Yan. Ayun. Ayan. Sige. Sisimula. Malinaw yung audio. Okay lang. Sakto lang. Start na po tayo, mga kapatid. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa ng Kabrad kasama si Brad Calix at si Sister Apple. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin itong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy
na maging mas malalim pa ang pagkakilala kay Jesus at sa mga aral na simbahang Katolika, na sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng Biyernes at 10 sa buwan ng Enero 2025. At sa oras na ito ay dadako tayo sa pananalangin at pangunahan tayo ni kapatid na Apple at babagit niya rin kung meron tayong saint for today. Good morning, Apple. Magandang umaga mga kabrad at sa lahat ng ating mga tagapanood ngayong umaga. Magsisimula na tayo sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. Let us confess our faith. I believe in God, God, in one God, the Father Almighty, mighty, maker of heaven and maker of earth, heaven and earth, of all things of all things visible and invisible. visible and I invisible. believe in one I Lord Jesus believe in one Christ, Lord Jesus the only Christ, begotten Son of God, born of the ages before all ages, God from God, light from light, light from true that God from true God God, from true God, begotten not made, consubstantial with the constant Father. with the Through Father him all things were made, for us men and for our salvation. for He salvation. came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. Mm, For our sake he was crucified under Pontius mm, Pilate. mm. He suffered death and was buried, and rose again on the third On the day, third in day, accordance with in the accordance with Scriptures. the Scriptures, He ascended into heaven, and is heaven, seated at the right hand of the Father. the Father, He will come again in glory and judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, Spirit, the Lord, the giver the Lord, of will life, give our who life, proceeds from the Father, Father and the Son, and the Son. who the Father and the Son is adored and glorified, who Mm. has spoken through the prophets. I believe in one holy, Holy Catholic, and Catholic and Apostolic Apostolic Church. Church, I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the resurrection dead of and the the dead, life of the and world the to life come. to world to come. Amen. Amen. Ngayon po ay 10th of January at according sa ating breviary, wala po tayong celebrate na feast or memorial sa araw na ito. Mag-alay po tayo ng isang panalangin para sa intensyon ng lahat, lalo na sa lahat ng mga nandirito sa ating live. Let us offer one Hail Mary for all your intentions and for all those afflicted, spiritual harm, oppression, or any harassment. Mm. Our Father, who art in Who art in heaven, heaven, hallowed be thy hallowed name. be thy name. Thy kingdom Thy come, kingdom thy come, will be done thy on will be earth done as it is on in earth as it is heaven. in heaven. Give us this This day day our daily our bread, daily bread. and forgive us our Forgive us trespasses, trespass as we against, forgive as those we who forgive trespass trespass against us. against us. And lead us not into temptation, but deliver Temptation us from deliver evil. us from evil. Amen. Hail Mary, Full full of of grace, grace, the Lord is Lord with is thee. with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of Thy thy womb, womb, Jesus. Jesus. Holy Mary, Holy Mother Mary, of Mother of God, God, pray for pray us for us sinners, sinners. now and at the hour of our death. For bless. Amen. Amen. Glory be To the to the Father, and Father, to the to the Son, Son, and to the Holy Holy Spirit, Spirit, as it was as in it the was in the beginning, beginning, is now, now and is ever never shall be. world without Word end. without end. Amen. Amen. In the name of the Father, and The of the Father, Son, the and Son, of the Holy the Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Magandang umaga po. Magandang umaga, Paul. Meron ka bang gustong i-announce mula sa inyong parokya at ilang mga tao na pwedeng i-shoutout today? Just go ahead, Paul. Good morning ulit. Unang-una sa aking kura paroko, si Father Farley Santillan. Mm. Kasama ng ating mga church workers na palaging nanonood, ating mga outer servers at mga BEC heads sa ating mga kapilyans. Ganun din ang ating prayer warriors sa community, ang Latin Rosary Missionaries, na araw-araw pong nagdadasal para sa ikabubuti ng lahat, safety and protection. Ganun din sa mga gustong magbigay ng kanilang mga intensyon, i-message lamang po kami sa aming Facebook page, Latin Rosary Missionaries. At good morning sa aking lola na 84 years old na araw-araw ding nanonood
sa aking mga magulang at aking asawa at Mhm. nanonood din siya everyday Mhm. ng live ni Kabrad. Sa ating CFD family, Mhm. CFD Diocese of Bacolod at CFD Cainta chapter ng Antipolo, Diocese ng Antipolo. Magandang umaga sa inyo dyan mga kapatid. Ayan, ating mga Latin Rosary Missionary members ay nanonood din. Si Brother Jigs ng Mhm. Barangay Takuling, magandang umaga. And God bless us all. Pag-ingatan tayo lagi ng ating Panginoon at nawa ay ingatan tayong lahat. Kasama ng ating mga mahal sa buhay. Pro Deo et Ecclesia. Magandang umaga po. Sige, kapatid na Paul, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Yun, nakasama natin si kapatid na Apple. Siya po yung in charge na ating pananalangin at pagsasabi yung saint for today. Kaya lang ngayon wala tayong santo na binibigyan ng ng ikang pagkilala. Oh. Magandang umaga po sa bawat isa, mga kapatid. Salamat kay Jigs Brillas sa buong pamilya. Salamat po kay Pipito Barbon. Salamat kay R. Vargas. Mahusay po na na nagbabalita si R. Vargas. So, salamat bro. Si Atia Montejo, salamat po for joining. Kay Aris Medalla Revilla, salamat. Kay Bro Alan Janeta, salamat po sa buong pamilya. Kay Agaga de Sus, maraming salamat. Luciano Torrente, maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. At nakakatuwa po na nandito na yung buong tropa natin. Gusto ko lang batiin yung aking mother na si Mama Elsie dyan sa bahagi ng Kainta. Romel Parado, bro, magandang umaga. Good morning, bro Calix. Watching with you. Watching with Faith here in Perugia, Italy. God bless you, your family, and your ministry. Salamat, bro Romel Parado, ha. Pakirigas lang sa iyong may bahay at sa buong angkan ng Parado family. Maraming salamat. Binabati ko yung aking kapatid na si Eloisa, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew. Magandang umaga sa inyo. Si Buddy, yung kanyang anak na si Bimbim, si Picoy, si Rock, si SB, yung kanilang mga anak, si Julie at Ronly andyan sa bahagi ng Pangasinan, si Ate Lydia, magandang umaga po. At ganoon din si Buboy sa Kasisiela dyan sa bahagi ng Pangasinan. Binabati ko rin po yung aming Tio Joe at Calixtro dyan sa Kainta. Bishop Patricio, yung aming Bishop dito sa Diocese of Bacolod. Bishop, magandang umaga po. Ganon din kay Father Dominic Diramas at sa lahat ng mga kaparian natin dyan sa Diocese ng Bacolod. Kay Sister Mercy ng Pauline Media, magandang umaga po at sa lahat ng mga staff. Kay Reverend Father Hubert Abelianan, ang dyan sa St. Therese of the Child Jesus Quasay Paris po sa Barangay 35. Ray Montano Arabaca, magandang umaga kapatid. Good morning mga kabrad, watching from Iligan City. Maraming salamat Arabaca family. God bless po sa inyo at sa inyong parish priest. Ganon din si Reverend Father Brendan Ray Gamalang, spiritual advisor po ng CFD sa Bacolod. Pagbati sa lahat ng tropa ng Catholic Faith Defenders, si Doc Ray Intila, magandang umaga po sa buong pamilya, kay Christian Paul Gailan, ang presidente, kay Harvey Angki, ang vice president, si George Skiles, ang secretary, si JB Akma, ang treasurer. Si Al Lagtapon, Manila, magandang umaga rin bro. Ganoon din sa CFD dyan sa Granada, kay Bro Herap Deloso, ang presidente kay Pipito Barbon, salamat po, Jem Essentialis, Rod, si Rex at yung iba pang makasamahan po natin. Ganoon din sa Talok at sa Kabangkalan. Binabati ko rin si Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto, si Bro Wendell Talibong at si yung isang mahusay nila, nakalimutan ko. Maraming salamat po sa buong tropa ng Punto por Punto sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano. At the same time, siya po ay exorcist. Ray Panganoron, magandang umaga po, watching pa from Puerto Galera. God bless bro Ray sa buong pamilya po. Ganoon din kay Edison Dimihilio. Good morning bro Calix, watching diri sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Salamat po sa Dimihilio family. Gusto ko batiin yung aking parish priest dito sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag.
Kay Reverend Father Luan Torrefranca, magandang umaga po, Pads. Kay Reverend Father Nobles, ganun din. Sa aming dalawang seminarya na si Bro Simon at si Bro Kent. Sister Malu ng Pastoral Council at lahat ng kanyang mga kasamahan. At si Bro Bernardo Apoyon. Junior Coronel, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Sabi ni Ray, shoutout daw sa asawa niya na born again. Sana tayo ay nagbalik loob sa simbahang Katoliko. Yan, okay. Pagdasal po natin, kapatid na Ray, importante lang yan, dasalan tayo, antay tayo. Merong perfect timing si Lord eh. Ate Yam, ayun, sabi niya si Jando, ayun. Ay, Jando, maganda umaga bro tuloy mo lang yung ika nga yung magandang programa natin dyan sa punto por punto ha. Siya kasi naka-front lagi, nakikita ko lagi siya lagi naka-front, araw-araw po yan. Wala pong humpa yan. Kasama si Bro Wendell Talibong at iba pa mga mahuhusay natin mga tagapagtanggol. Darling May Peñaflor, si Bongga, magandang umaga po kapatid. Salamat po. At sa inyong mga mahal sa buhay, God bless. Oy, pa-shoutout daw, sabi dito. Si kay Bishop Alan Casikas, Diocese ng Marbel, galing kay Rick de Dios sa Garsuta. Oo. Sabi ni Raydan Garcia, shoutout daw kay Reverend Father Robert Luis Clavel, Paris Tri-Council, Slay and Marian Association Movement and Organization. So, ganoon din sabi ni Ricky Catalunya, shoutout daw kay Reverend Father Edgar Surido dyan sa Liluan, Cebu. Yun. Once again, magandang umaga, Ronnie, Nonoy, Balina, Sasba ni Apple, at saka kay Lola Linda, na 84 na ang edad. Salamat shoutout sa inyo. Magandang umaga po, Jessa Moridas, good morning po sa lahat, sabi niya. Ayan. Sabi ni kapatid na Darling May, good morning Bro Calix. So, ganun din po sa inyo. Shoutout tayo kay Mama Neng Uy, kasaka kay Mama Len Micabel, mula kay Bro Chubby Martin Uy. Pinabati natin ang binalbagan servants of the Divine Mercy, si Bro Chubby Martin saka si Bro Boots Uy, ang elder po dyan si Bro Pabs Gonzales, John Inglis, ang grupong All for Jesus Life Ministry, si Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Maraming salamat po sa buong tropa ng All for Jesus Life Ministry at ng binalbagan servants of the Dice of the Divine Mercy. Ang PESMA Plus dyan sa Israel, magandang umaga o tanghali po sa inyo mga kapatid. God bless. Si Bro Romel, Jerry Natalio, salamat po. PESMA Plus Israel. At sa grupo na Latin Rosaries Missionaries. Tatry ko mag-join dyan kasi gusto ko matuto mag-Latin eh. Paano ba ang pagro-rosaryo sa Latin? Gusto natin maranasan po yan mga kapatid. Kasi nung unang panahon talaga, ang mga misa natin sa Latin yan eh. Ngayon na lang yan sa vernacular natin. Babaeng Katoliko, magandang umaga po. Salamat sa inyong pag-share ng video at syempre at sa inyong presensya sa ating online. Binabati ko rin yung mga overseas natin na nakikinig sa atin. Kay Bro Sosimo Inojo dyan sa Ireland. Angel Amoma dyan sa Japan. Alex Dugang sa Columbus, Ohio sa USNA. Elenita Billete dyan sa Greece. Kay Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong. Roberto Galang sa Rome, Italy. Kay Ta Arnel Jawad Sigosyo sa Malaysia. Kay Usting Fabon Rubines Umpad sa Silici, Italy. Kay Romel Parado ng Perugia, Italy. Arturo Pagarpatan sa Ghana, Africa. Kay Rego Perocho dyan sa Kuwait. At kay Alan Janeta dyan sa Hungary. Meron pa ba? Ayun. Aika Ekat, maganda umaga po. Sabi niya, morning po. Bati ko lang din yung mga sharers natin. Ang babaeng Katoliko, salamat po sa pag-share ng videos sa atin. Maganda umaga, Kuya Rego Perocho. Sabi niya, good morning po. Si Joseph Senimi sa Alcantara, Cebu. Salamat kay Ems Aspe Sagales na Cavite City. Kay Rick Del Dios sa Garsuta. Salamat po kay Darling May Peñaflor, si Bongga, Corazon Gagi, Davao City. Joseph Anyabiesa dyan sa Buenaventura, Bohol. Ariel Berhis. Meg Lubrido, Lomongo Curapao, Jason. Ito na, nagpakita na si Bro Raydan Garcia.
Sabi niya magandang morning Brad Calix at sa lahat ng tagasunod ng inyong programa. Salamat Bro Ray Garcia. Na-shoutout na natin yung mga paring binabanggit nyo kanina. Kay Jessica Arcay, saka kay Luciano Torrente, magandang umaga po. Kay Timbal Oni Bahian, salamat. Kay Sabior Gabriel, salamat. Kay Enteng Narem, salamat. Sa Catholic Faith Defender, Resty Balyos Carolino, Oliver Catol Getaruelas ng Punta Princesa, Cebu City. Sa Our Lady of Fatima, Jerry Antoniego, salamat sa inyo ha. Binabanggit ko yung mga sharers natin. Kasi kung wala sa mga yan, hindi po tayo dadami. Napakasisipag po ng mga yan eh. Tapos may mga bago-bago tayo na nag-share talaga. Kay Melchor Valenzuela, salamat. Kay Vince Juntinia Intiero, kay Merced Montebon, kay Alan Janeta, kay Neil Calvin M. Perez, salamat po. Kung gusto nyong ma-shoutout kayo dito, mga kapatid, kasi alam ko kung sino nag-share po sa inyo eh. Nakamonitor po ako lagi, kaya salamat sa inyo ha. At syempre, kayo ng mga nakikinig dito, bagamat hindi tayo nakakapag-share ho, siguro busy lang po kayo. Okay lang po yan. Pero kung pag may time po kayo, share po ninyo ang ating videos. Ikalat natin to sa mga kapatid nating sa Catholic community ha. O sige, diretso na tayo sa ating gospel for today. Tayo po ay nasa Luke chapter 5, verse 12 hanggang 16. Sabi rito ni Ate Montejo, shoutout daw sa Punto por Punto staff, kay Bro Jando, kay Bro Junri, Bro Romel, Bro Romer, Bro Angel, tama ba yun? Si Bro Tata Rosal, Bro Wendell Talibong, God bless us all. Ayan. Sabi yan ni kapatid na Montejo ha. O yan. Junior Coronel, watching from, Busangin, Davao City, under Father Junicio Tabiliran. At saka kay Father Roy Ong, God bless bro. Yan. Sabi ni Junior Coronel yan. Yon. Renato Oghayon, magandang umaga. Sabi niya, good morning Brad Calix, watching from Tagaloan, Misamis Oriental. Wow. Ay, inom muna ang tubig. Dali lang. Kulang tayo sa tubig lagi. Napapansin nyo ba yan? Ako, kulang ako sa tubig. Okay, pa sobrang aral, nakakalimutan ng uminom ng tubig eh. Malaki palang tulong niya kapag ang tao lagi uminom ng tubig. Huwag naman yung sobra, sakto-sakto lang. Oh. Okay, diretso tayo rito mga kapatid. Luke chapter 5 tayo. Talatang 12 hanggang 16 po. Sa wikang Banyaga, ito po sabi. Now once Jesus was in a town where there was a man who was suffering from a dreaded skin disease. Now when he saw Jesus, he threw himself down and begged him, Sir, if you want to, you can make me clean. Ranilo Delfin Lacuba, sabi niya, good morning bro, watching from Manuligaw, Carmen Agusan del Norte. God bless. Salamat sa buong tropa ng Lacuba. Salamat. Now verse 13, Jesus reached out and touched him. I do want to, sabi niya. He answered, be clean. At once the disease left the man. Now Jesus ordered him, don't tell anyone, but go straight to the priest and let him examine you. Then to prove to everyone that you are cured, offer the sacrifice as Moses ordered. Magandang umaga rin sa akin may bahay kay Annalyn Ledesma Calixtro. But the news about Jesus is spread all the more widely. And crowds of people came to hear him and be healed from their diseases. But he would go away to lonely places where he prayed. Mga kapatid, ang pinaka-pinupuntusan dito ni Evangelist Luke, etong si Jesus ay meron siyang power to heal. Meron isang lalaki dito sa verse 12 na meron po siyang dreaded skin disease. Pwede po diyang pumasok yung leprosy. Yung ba kinakain yung balat? Okay. Nag-iiba yung itsura ng tao. Sa Old Testamento, kapag may ganyan, bawal ho yan makihalubilo sa community. Meron silang secluded na lugar. Lahat ng may sakitan, doon lang sila. Hindi sila pwedeng mag-join sa public. Mamamalengke sila, hindi pwede. Jo-join sila
sa park, hindi po pwede. May nagbabantay. Ay, doon kayo. Hindi kayo dito. Tignan mo yung emotional na aspect ng tao may sakit sa panahon na ito. Hindi biro. Kasi parang cast out eh. Inihiwalay ka sa normal na tao eh. Tingin sa'yo, marumi ka. Hindi ka dapat makihalubilo sa tao. Bobby Tarok, magandang umaga bro. Louie, salamat for joining. Sabi rito, nagsasuffer itong lalaki na ito from dreaded skin disease. Na ito maganda, no? Kinukwento ni Evangelist Luke yung sitwasyon dito. Now, when he saw Jesus, mga kapatid, imaginein mo ikaw yung may sakit. May cancer ka, nagdadialysis ka, grabe yung pain, ilang taon ka na nagsasuffer. Ilagay mo yung sarili mo rito, ikaw yung lalaki na ito. Nakita mo si Jesus. Ano pong ginawa ng may sakit na lalaki na ito? He threw himself down and begged him. Yung action ng lalaki na ito, miserable na siya. Wala na siyang mapuntahan eh. No choice na siya baga. Marami na siyang nangyari sa kanya. Hindi naman binanggit kung ilang taon na siya nagsasuffer dito. At wala naman particular na binanggit. Sabi lang, dreaded skin. Sabi rito, skin disease. Nung makita niya si Jesus, hindi siya nagdalawang isip, nalapitan si Jesus. Ang sabi rito, he threw himself down and begged him. Ayun, sa inyong humility yun eh. Desperado na tong lalaki na to eh. He threw himself down and begged him. Nagmakaawa po siya. John Paul Rebe, maganda umaga bro, salamat. At ang sabi niya sa Panginoon, Sir, hindi niya kilala eh. Ang address niya, Sir, if you want to, you can make me clean. Sobrang desperado tong lalaki na to sa kanyang karamdaman. Wala siya iba nakikitang pag-asa nung panahon na yon maliban sa Panginoong Yesus. Hindi pa niya kilala masyado. Nababalitaan niya lang siguro. Sabi niya, Sir, if you want to, you can make me clean. Yung request na ito ng lalaki na ito na may sakit, grabe ho to, galing sa puso yon. Sino mang desperado sa Pilipinas na may sakit, 10, 20, 30, 40 years ka nang may sakit, marami ka nang nagastos sa ospital, na ibenta na yung kalabaw, na isang lana yung lupa, yung mga iniipon mo na investment, halos maubos na. Lahat pinuntahan mo na. Diba? May ganun eh. Pag may sakit, hindi madetect ng doktor. Kasi, ang siyensya kasi, limitado ang science eh. Ang mga doktor, limitado yan sila, bagamat nag-aral sila ng 10 taon mahigit. Limitado ang mga doktor, limitado ang mga gamot. Hindi nga nila madetect eh. Diba? May ganun sakit na hindi madetect, pero may sakit yung tao. Now, kung ikaw yung nasa ganitong sitwasyon, palagay ko the same din ang gagawin mo. Nabalitaan mo may nagpapagaling, hindi mo siya masyadong kilala, na-curious ka, wala ka na ibang nasa utak, puntahan ko tong tao na ito, baka makatulong sa akin to. Ang sabi rito, he threw himself down and begged him, Sir, kung gusto mo, pwede naman ako maging malinis uli. Yung request na to ay may pagpapakumbaba. The mere fact na yung physical posture dito ng lalaki na nagpatira pa siya, kinikilala niya si Jesus na mayroong authority, mga kapatid. May authority si Jesus. Kinikilala niya na may authority itong nilapitan niya. Hindi ito basta-basta. Mas magaling to sa doktor. Ilagay mo yung sarili mo sa eksena. Hindi ba't gagawin mo rin yan? Magmamakaawa ka. Diba? Laman ng puso mo, gusto mong gumaling ka eh. Wala nang ibang pag-asa. Bagang huling baraha mo na to eh. Huling baraha mo na to. Luluhod ka na talaga magmamakaawa. Kung gusto nyo po, kung gusto nyo gagaling po ako. Grabe yung humility rito ng lalaki. Now, interesado ako dito sa naging reaksyon ni Jesus. Kung si Jesus soplado, katulad ng iba sa atin, kapag nilalapitan tayo, mataas pa yung ere natin. Si Jesus walang ka-ere-ere ito eh. Alam niyo kung siya lulugar eh. Anak siya ng Diyos, Son of God siya,
Siya po'y hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Pero anong ginawa niya doon sa tao na yun na may karamdaman na nag-request sa kanya, Sir, baka naman pwede niyo akong linisin, pagalingin. Ang sabi ng talata, Jesus reached out and touched him. Yung gesture ni Jesus na yun, mga kapatid, tignan nyo, ilagay nyo yung sa eksena. Ilagay nyo yung sarili nyo sa eksena, sa tagpo. Desperado na yung lalaki, lumapit sa kanya, nagmakaawa. Sabi ba ng Lord sa kanya, umalis ka nga eh. Ang alam ko, ayon sa batas, hindi ka pwede mag-join sa public eh. Duka. Gumanon ba si Jesus? Alis ka dito. Marumi ka, duka. Huwag mo akong hawakan. Yeah, kadiri. Gumanon ba si Jesus? Ano ba siya? Racist ba si Jesus? Hindi. Ang sabi ng Bible, Jesus reached out and touched him. Mga kapatid, ikaw yung may karamdaman. Ikaw itong nasa eksena nito. Lumapit ka sa Panginoon. At ang Panginoon, pinagbigyan ka. And yung gesture ni Jesus na Jesus reached out and touched him, meron siyang intensyong positibo dun sa lalaki. May gagawin siya. Yung pag-reach out. Naalala niyo yung mga kaibigan niyo kapag kayo may karamdaman. Magkakasama kayo dati, kaklase kayo. Ngayon, nangailangan ka, nagipit ka, nilapitan mo yung tropa mo. Ay, pre, pasensya ka na, gipit din kami. Nilapitan mo yung mga body mo. Ay, pre, pasensya na, manganganak si misis. May nilapitan ka mga tao na sa tingin mo makakatulong. Ay, Brad, pasensya ka na talaga, sasabihin sa atin. Ay, pasensya ka na. Wrong timing, pare. Nakakabahay din namin ng ano eh. Pero eto, nung lumapit siya kay Jesus, positive nangyari. Ang sabi ni Evangelist Luke, Jesus reached out and touched him. Brad, lagay mo yung sarili mo. Inabot ka ng Panginoon Diyos at hinawakan ka. Hindi pwedeng gawin yan sa mga may sakit sa skin noong unang panahon. Bawal yan. Magiging marumi ka kasi ang pagkakaroon ng ganitong skin disease, karumihan yan. Hindi ka lang marumi physical, marumi ka rin spiritual. Kaya may mga seremonya ginagawa ang pari dyan sa Old Testament at sa panahon ng ating Panginoon Diyos. Pero sa kabila nun, hindi na inisip ng Lord yun eh. Mahahawa ba siya sa sakit ng lalaki na to? Wala siyang paki doon. Ang paki ni Jesus sa lalaki to, lumapit to sa kanya at kailangan niya yung immediate attention. At nakita ng Panginoon Diyos yung puso ng lalaki na to. Jesus reached out and touched him. Nakaka-comfort yun eh. May kaibigan ka, gipit na gipit ka, hiniwalayan ka na ng asawa mo siguro, bagsak yung negosyo mo, yung mga anak mo iniwan ka na, etc. Nasa problema ka, hindi lang sakit ito. Ang problema mo parang patong-patong na. Tapos merong isang kaibigan na sinabi mo to, pinur out mo sa kanya yung problema mo. Hindi siya nagbigay ng advice, nakinig lang siya sa'yo. Malaking tulong po yan. Yung taong may panahon na makinig sa'yo. Alam mo ba sa Estados Unidos na binabayaran po yan? Yung ganyan, nakikinig ka lang, babayaran ka, malaki pambayad sa'yo. Kasi marami ng tao ayaw makinig sa problema natin. Sa Pilipinas, huwag na tayo lumayo. Pag may problema ka, may kaibigan ka, doon mo malalaman yung kaibigan mo pag nagipit ka eh. Hindi ka hihindian yan kasi kaibigan mo yan. Pero yung mga casual friends lang, pag meron ka, masaya yan. Pag wala ka na rin kwenta sa kanila. Ang tunay na kaibigan, gagawan ka ng paraan. Hindi ka iiwan sa ere. Si Jesus, ang ganda ng ugali niya. Hindi siya racist. Lumapit sa kanya yung may kailangan, inatipan niya. Ang sabi ng Panginoon, I do want to. Ang sabi niya, be clean. Ganda ng attitude ng Panginoon Diyos dito. Gusto ko maging malinis ka. Yung mga doktor ba na nilalapitan nyo,
Sumusunod pa ba sila sa Magna Carta nila? Natutulong sila doon sa paggaling ng pasyente? Hindi ho, majority ng doktor ngayon karamihan dyan, Katoliko. Pero pera-pera na yung nasa utak. Hindi ka naman dapat operahan, so operahan ka. Eh di, pati yung ubos dyan yung ano mo savings mo dyan Meron bang tunay na malasakit ang mga doktor sa atin? Imbis na bigyan ka ng generic lang bibigyan ka ng branded kasi may binibigay sa kanilang kumpanya Alam nyo ba yon? Ilang Katoliko na doktor, mga matitinong doktor na meron tayo sa Pilipinas. Parang nabibilang na lang siguro natin sa daliri natin Kasi maraming ang kasabwat sa kanila nung panahon ng pandemya Napansin nyo ba yan? Imbis na bumuti tayo sa pangkalusugan natin nagsasabuatan sila. Na hindi naman lahat. Ito yung nababanggit lang ni Brad Calix kasi aware tayo sa nangyayari sa paligid natin. Sana maging aware din po kayo. Ang point natin dito, limitado ang mga doktor, limitado ang medisina. Wala tayong magagawa. Kakapitan mo talaga ang Panginoon Diyos, ang Birheng Maria, ang mga santo sa langit. At nagmamakaawa tayo sa kalooban ng Diyos. Sana i-grant yung ating request. Dito makita mo rito, walang atubili si Jesus. Jesus reached out and touched him. I do want to. He answered, be clean. At ang sabi ng talata, at once the disease left the man. Hindi yan katulad yung mga kwak-kwak doctors natin dito sa Pilipinas. Nasabi nila, Katoliko sila, pero hindi naman nagmimisa. Yung mga naghihilot-hilot, na kapag medyo inuubo yung anak nyo, dinadala nyo ron. Napansin nyo ba yan? Tapos parang tingin mo, parang kinukulam ka, pumupunta ka doon sa mga arbolaryo. Majority sa kanila, hindi naman talaga mga peking Katoliko tanungin mo kung nagmimisa siya. Tanungin mo. Wala. Yung dasal nila, sinong nilalapitan nila sa orasyon nila. Pag may sakit po tayo, punta sa doktor. Pangalawa, kung talagang hindi madetect ng doktor yan, punta kayo doon sa pare. Lalo na yung pare na exorcist. Bakit, Brad Calix? Yun ang turo ng simbahan wala namang magawa yung doktor Hindi nga madetect yung sakit mo Baka spiritual yan. Pinaka-safe mong gawin, puntahan mo yung pare nyo dyan. Tanong mo kung siya ay exorcist din. Kasi hindi lahat ng pare exorcist Selected lang po yung mga pare sa Pilipinas dyan. Diki Kabantugan. Kabantugan, magandang umaga po. Si Noel Tubak, magandang umaga ha. Sa Kabantugan family, Tubak family, God bless. Mga kapatid, etong nangyari dito sa lalaki na to, gumaling po siya. Mga kapatid, gaano ka man kayaman sa Pilipinas, ang sakit mo, pwede maubos yung yaman nyo. Tama? Pag dinala mo yan, may sakit ka, tinakbo ka sa private, parang yan, parang ng taxi yan, metro. Pag naka-aircon ka, iba pa yan. Paano kung wala kang health insurance? Katulad ni Brad Calix. Ako, pag may nangyari sa akin, diretso lang yan. Wala ko ibang prayer sa Lord. Lord, minsanan lang. Yun ang request ko. Ayoko na yung tatagal pa ako sa ospital, yung mga ganon. On the spot lang. O di kaya yung hindi na ako magigising. Mas yun Yun yung request ko, personal ko, sakasakali man. Huwag naman yung tragic accident. Huwag naman. Huwag naman, no? Nagmumotor tayo, di ba? Nagmumotor tayo. Alam niyo na siguro pagka-tragic, sinasabi ni Brad, imagine mo yung tragic accident. Huwag tayo doon. Sa atin lang, hindi tayo magigising. Okay sa akin yun. Sabi ko nga sa misis ko ano talaga ganun talaga ang buhay Ang mahalaga lang, at least nandun ka sa purgatorio. Ano, Brad Calix?
Hindi ka ba diretso sa langit? Ay, hindi po, kilala ko sarili ko eh. Purgatorio punta ko, hindi kagad sa langit. O ikaw ba, diretso ka ba kagad sa langit? Sigurado ka? Wala ka atraso? Okay. Mga kapatid, ito po yung binabanggit dito. Ang ganda nito. Jesus reached out and touched him. Be clean. At once the disease left the man. Kaya lang may pakiusap si Lord. Sabi ng Lord, don't tell anyone, but go straight to the priest. Bakit siya pinapupunta sa priest? Kasi ang priest to yung nagdetermine kung ang taong may sakit, okay na sa panahon na yun. Di ba, ang doktor din sa panahon natin ngayon para pwede ka nang pumasok sa trabaho, bigyan ka ng certification na okay ka na. Pero mga doktor, pero sa panahon na ito, hindi po ang doktor ang nagbibigay ng para okay ka na sa community, ang mga pare. Ganun sila katindi. Eli Villamil, magandang umaga po. Salamat. Salamat for joining. Sabi ni Apple, we are so blessed dahil masisipag ang mga exorcists natin sa Diocese of Bacolod, Office of Exorcism. Totoo yan. Yung aking may bahay po, may karanasan po kami na magpunta sa isang pare. Hindi lang siya pare, kundi exorcist po siya, si Father Gamala. It's so happy na siya rin po yung advisor po ng CFT sa Diocese ng Bacolod. Punta kayo mga kapatid, may mga nararamdaman kayo na hindi kanais-nais na wala namang magawa yung doktor, halimbawa. Huwag kayo doon sa mga kwak-kwak. Wala, talo tayo. Huwag kayong pumunta ron. Huwag kayong pumunta ron. Punta kayo sa pare na exorcista. Mas alam nila yung gagawin nila sa bagay po na yan. Sabi rito, don't tell anyone but go straight to the priest and let him examine you. Then to prove to everyone that you are cured. Ngayon, pupunta tong lalaki na to gumaling, sabihin siya ng pare, sabihin ng pare, okay ka na, tapos na ba? Hindi. Mag-o-offer siya ng sacrifice. Yun ang sistema. Now, sa panahon natin, pag meron tayong karamdaman na hindi natin maisplika, huwag natin kagad sabihin na nabarang po tayo. Posible rin naman. Pero hindi ma-determine ng mga doktor, etc. Kasi spiritual yan eh. Doon papasok yung mga pare na exorcist. Punta kayo doon sa pare na exorcist. Mas alam nila yung dealing sa atin. Now, pagka pinagaling ka, huwag ka magbigay ng credit doon sa pare. Bakit, Brad Calix? Siya ginamit ng Lord eh. Sila kasi hindi rin nila tatanggapin yon, yung papurit parangal na yan. Kasi naintindihan nila, ikaw gumaling, hindi dahil sa Kanya. Gumaling ka dahil sa kabutihan ng Panginoon Diyos, dahil sa intercession ni Mama Mary, at sa tulong ng ibang mga saints natin. Alam na mga pari natin yan, hindi sila maaring tumanggap ng anumang papuri. Bigay nila lahat yan sa Panginoon. Maribig Kabato Largo, magandang umaga po ate. Salamat sa pag-join sa ating broadcast. Pero ang nangyari, but the news about Jesus is spread all the more widely. Mantakin mo yan. Sabi nung evangelist dito na si Luke. Yung balita, mas kumalat pa. At ang ano epekto nito? And crowds of people came to hear him and be healed from their diseases. Dalawang bagay nangyari when they came to Jesus. Okay, napakinig sila ng pangangaral at sila po'y gumaling. Ito ang pinaka-importante dyan. Mga kapatid, ang unang prinsipyo na makikita natin dito, sa mga pagkakataong nasa peligro po tayo, wala nang magawa ang doktor. Hindi ma-detect yung sakit mo. Wala naman tayong last recourse. Lumapit sa ating Panginoong Hesus. Hilingin natin ang dasal ni Mama Mary sa atin at yung mga saints dyan sa langit. Magpakababa po tayo. Katulad nung lalaki na ito, hindi siya nagmataas. May sakit siya, aminado siya, may problema siya. Wala na siyang magagawa. Hopeless na siya. Last recourse niya si Jesus. Nagpakumbaba
siya. Ganun tayo. Pag may nararamdaman tayo, huwag na tayo magyabang. May nararamdaman ka na nga, ano pa sinasabi mo eh. Lumapit ka na sa Panginoon Diyos. O sabi ni Kamanyan Rojas Roland, "Good morning, Pastor. Thank you so much to God by allowing you to re-embrace again the Catholic faith and now you are serving Him through His church." So, salamat po sa kapurihan po ng Panginoon Diyos yan, kapatid. Pagka may sakit tayo na wala na magawa ang siyensya, ang doktor, wala ka na ibang lalapitan, hindi albularyo. Huwag kayong mamamali dyan, kapatid. Huwag kayong kung kani-kanino nagpapahilot yung anak nyo. Ano-ano mga pamahiin pa na nasa isip natin. Huwag na po. Tigil nyo na yan. Tapos na. 2025 na ngayon. Pag may nararamdaman ka, of course, pupunta ka sa doktor. Magpapasuri ka. Maraming lab test dyan. Kung ano sabihin ng doktor, sundin mo. Kung medyo alanganin ka, mag-seek po tayo ng second opinion. Yun yung namimiss ng ibang Katoliko eh. Kung ano sinabi ng isa, hindi, may second opinion yan. Hindi ka sigurado doon. Tingnan mo sa kabila, baka iba naman yung resulta doon. Kaya lang magastos, di ba? Ganun talaga yon. Pangalawa, mga kapatid, ang nakita ko rito, bagamat si Jesus busy sa ministeryo ng pangangaral, pagtuturo, pagpapagaling, yung huling talata, ang sabi dyan, but he would go away to lonely places where he prayed. Ang success ng ministry ni Jesus ng 3 taon sa lupa ay nakasalalay sa kanyang magandang ugnayan sa Diyos. Maganda yung kanyang ugnayan sa God the Father. Yung banal na Espiritu, tinutulungan din po siya. Pero ang maganda nito, yung isa sa mga magandang pwedeng kopyahin kay Lord, nagpupunta siya sa tahimik na lugar at siya po'y nagdadasal. Imagine mo ang mga pari natin, ang bishop natin, si Pope Francis, kung hindi siya magdadasal. Imagine mo sa isang araw hindi siya magdadasal. Imagine mo yung mga cardinal sa Vatican hindi magdadasal. Yung lahat ng mga archbishop natin, bishops, hindi magdadasal sa isang araw. Yung mga pari natin hindi magdadasal. Hindi ko ma-imagine ang Latin Rosaries Movement titigil at sasabihin nila, wag lang muna tayo magdasal sa araw na ito. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Ako, I'm beginning to to experience yung ang ganda ng pagro-rosaryo. Matagal akong pastor pero hindi ako naniniwala dati dito eh. May pastor tayong kasama dito na nandito sa broadcast ngayon. May pastor dito na kasama ako. Hindi ko alam kung anong paniwala niya rito. Sinusuka namin ito dati. Ang paniwala namin dito, mga Katoliko, paulit-ulit yung dasal ninyo eh. Yung Hail Mary, 10 po yan eh. Inuulit ng 10 beses yan. Limang 10 yan eh. Di ba? Sa mysteries natin. Para makumpleto mo itong pagro-rosaryo, it will take 1 oras ito. Hindi, walang biro. I-try mo kasi para ma-experience mo. Ako, tinutulungan ako ni Mama Mary magdasal. Dati wala akong pakialam dito, tas may mga nakasabit pa dyan tao. May tao nakasabit. Asar na asar ako dati dyan. Pag may nakikita akong ganyan may mga nakasabit dyan, kami mga pastor, hindi kami naniniwala dyan na nandyan pa si Jesus. Wala na siya nabuhay na nga siya muli eh. Kaya, sabi namin sa mga Katoliko, mga mga wala talaga kayong bakit nandyan may nakasabit pa dyan? Wala na yan dyan, hindi sila nakasabit. Hindi ko kasi naintindihan eh. Ngayon, naintindihan ko na itong dahan-dahan. Kaya to pagkagising ko, humahalik po ako dito eh. Kasi pag hinalikan ko to, parang hinalikan ko si Jesus eh. Hindi ko pa nakita ng mukhaan si Jesus, makikita ko pa lang siya. Pero dito, nagpa-practice na ako humalik sa kanya. Di ba? Imagine mo to, brado, sis. Gabi ho, nagdadasal na po si Brad Calix kasama si Sister Apple. Pagro-rosaryo. 1 oras po ito. Kayo po, anong plano nyo? Importante sa atin
magdasal mga kapatid. Gaano ka man kagaling, may PhD ka pa. Ikaw na yung pinakamayaman tao sa Pilipinas. Marami kang investment sa labas ng bansa. Pag kulang tayo sa dasal, problema yan. Kasi pag kulang ka sa dasal, ang inaasahan mo sarili mo saka yung galing mo May pera ka? Ba't ako magdadasal, Brad Calix, mayaman ako Ano ka ba? Ilan ang mga kondo ko sa Maynila, Brad Calix. Hindi ko kailangan magdasal. Kayo na lang magdasal dyan kasi taong simbahan kayo. Mali po. Ang pagrorosaryo para sa totoong Katoliko yan. Ngayon, kung hindi po kayo totoong Katoliko, talagang hindi po kayo magdadasal magrorosaryo. At least yan once a week. Di ba? Pinakamabagal na natin yan. Ako, nagsusumikap ako at least sa aking pamilya. Magsabay-sabay kami. Kaya lang, dahil sa sitwasyon ng aking may bahay, hindi naman siya makakonsentrate sa magdasal kasi nga, very painful yung tiyan lagi ng misis ko Kaya ako na muna sa ngayon. And later on, probably, pagka nabinyagan na yung dalawang anak namin sa Katoliko, ma-appreciate na nila itong pagrorosaryo. Pero sa ngayon, yung tatay na muna nagro-rosaryo. Gusto ko maging maging pamilyar tayo. Ang Panginoon Diyos, He put premium sa prayer. Sana ganun din po tayo mga kapatid. Magdasal po tayo. Alam ko napaka-busy nyo. Pero you find time to pray. Ina-acknowledge ng Lord yan at ni Mama Mary yung ating pananalangin. Alright, yun po yung dalawang bagay na gusto ko i-share sa inyo. Pag desperado na tayo sa buhay, wala na talaga magagawa, huwag nating kalimutan, meron pa tayong huling baraha. At yung huling baraha natin sa buhay na ito ay ang Diyos. Hindi natin pwedeng paghiwalayin si Jesus at saka si Mama Mary. Magkasama talaga sila. Alan Janeta sabi niya, Amen. Ganon din si kapatid na Rego. Amen. Sige, announcement muna ako bago tayo tuluyan magpaalam dito sa ating broadcast. Mamayang gabi sa alas 7 ho, yung modus na ginagawa ho ng mga anti-Catholics, panglima, pag-uusapan po natin. Mamayang gabi alas 7 po yan. At tabayanan po nyo yan mga kapatid. At magkakaroon tayo ng exam dyan pag natapos tayo. Try natin matapos yan. 7 lang naman yung share ko sa inyo. Kasi sa tingin ko, yun yung 7 na mga modus na ginagawa ng mga anti-Catholics. Sabi ni Apple, every Catholic should pray the rosary every day. Nagiging humble tayo, kagaya ni Mama Mary. Ayan. Domingo Maceda, magandang umaga bro. Salamat for joining God bless sa buong angkan ng mga Maceda. Salamat po for joining sa ating broadcast. Panglima ho tayo mamayang gabi. Sa linggo, tatapusin na po natin yan. Kaya hanapin ko lang announcement ko Ang Catholic Faith Defenders po, ito pong Sabado ay magkakaroon po rin ng Catholic Lay Apologetic Seminar o klase. Pag ang topic po, salvation. Si Bro JB Akma ho ang mag-share. Itong Sabado yun, alauna, ang venue ay sa St. Teresa of the Child Jesus, Quasay Paris po sa Camiroli, Barangay 35, under sa leadership ni Reverend Father Hubert Tabellana, PhD. Saka parang si Cabornok, meron sa Granada Oo, na hindi ko lang nasulat, pero meron din ang Granada. Hindi ko alam kung Sunday naman yon. Sige, iano ko lang mamayang gabi Hindi ko nasulat. Pasensya na po kayo. Mga kapatid, punta kayo sa punto por punto para mas maging malalim pa tayo. Sabi ni Bobby Taruk, ang Santo Rosario ay isang paraan na pag-ipag-usap sa Diyos. Ating pinagninilay ang buhay, pasyong mahal at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Salamat Bobby Taruk Louie. Sabi pa ni Apple, Sunday may formation po tayo. Ayan, sige. Backup na si Brad Calix yan Oo, backup tayo dyan. Mga kapatid, i-share nyo po at supportan si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Sabi ni Darling may pahabol. Actually, ang Holy Rosary bro, very effective. Kung every 3 hours, try nyo. Makikita nyo ang epekto niya. Yan, sige. Wala namang masama ko, itatry yan. Try natin yan mga kapatid Maganda po itong hamon na ito ni Darling May.
Ah, every 3 hours daw. Okay. Siyempre, ang ano lang dyan, kapag working, medyo mahirap yan. Pero yung medyo nasa bahay lang at marami tayong time, pwede yan, pwede yan. O, palagay ko, pwede yan, kapatid. O, salamat. Punta kayo doon sa YouTube channel ni Brad Calix, State of Grace TV. Doon nakalagay yung conversion natin sa Catholicism, yung series natin ng Monday to Sunday, na Gospel Reflections nandyan. Nandyan yung pagbabalita natin. Nagtry ako Vargas ng pagbabalita eh. Pero mukha atang mas interesado yung mga Catholic community sa ibang bagay, hindi sa pagbabalita. Kasi kaunti lang eh. Oo. Kaya ipag-pray ninyo, baka palitan natin ang pagbabalita ng usapang OFW sa Ken Trebong, magandang umaga. Sabi niya, ang rosaryo ay nakafocus sa buhay ni Kristo. Salamat po sa mga paalalang yan. Maganda po yan. I-supportahan niyo po ang YouTube channel ni Brad Calix. Mag-subscribe po kayo mga kapatid. Kung kayo po hindi pa member ng CFD sa inyong lugar, kausapin niyo yung parish priest ninyo. Magtanong po kayo kung meron. Kung wala kayong mahagilap sa lugar nyo, try natin mag-online kung po pwede. Ha? Magbigay kami ng mga pagtuturo online kung paano. Kausapin ko yung presidente namin si Gailan para tignan ko kung posible po yon. Maraming mahusay dito sa Bacolod na pwede hong mag-share po sa inyo. Alalayan po kayo. Mega Neutron, magandang umaga, sabi niya. Good morning, bro. Mga kapatid, gusto ko lang ipaalala ito. Hindi mo kinakailangang lumipat ng relihiyon. Manatili ka bilang isang Katoliko. Sapagkat yan ang itinatag ng Panginoong Yesus na simbahan ang Katoliko. Maraming magtataas kilay dyan kay Brad Calix, pero tayo po ay kumbinsido na yan po yung nag-iisa. Wala po itinayo ang Lord na denominations at sekta. Isa lang ang simbahan na itinayo ng Panginoong Yesus. Ang sabi niya, I will build my church. Hindi niya sinabing, I will build my churches. Paliwanag po yun. Bobby Taruk, salamat bro sa mga encouraging words. Ganon din kay Pipes Torres, maraming salamat bro sa buong pamilya at sa inyong pastor dyan sa Fellowship Center Baptist Church dyan sa Sampaloc. Maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan, mamayang gabi yung modus number 5 na ginagawa ng mga anti-Catholics laban sa mga Katoliko. Isisiris po natin yan at tabayanan niyo po yan. Mga kapatid, if you would like to help the ministry, open po tayo. Just let me know. Marami tayong kailangan dito na gamit para sa pagbo-broadcast. Kailangan natin ng gumamit ng medyo maganda-ganda na platform na isasabay natin sa Facebook. Yung Zoom, may bayad po kasi yung Zoom mga kapatid eh. Doon, exclusive tayo doon. Pag naka-Zoom tayo, tapos simultaneous na kikita sa FB. Siyempre, kung kailangan natin ng ganyan, may ano yan eh, merong gastos po yan, maski pa paano. So if you would like to help the ministry, just go ahead, just let me know. Kailangan po natin yan kasi may mga pinupuntahan din tayo na mga areas para mag-encourage tayo ng mga Catholic community at hindi kayang gawin ni Brad Calix yan kasi alam niyo naman yung sitwasyon natin sa mga panahon na ito. Maasalan tayo sa Lord at sa generosity ng mga katulad po ninyo. Alright, tayo po yung mananalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat po sa umagang ito. We'd like to pray for our Pope Francis sa kanyang kalusugan. Pagpalain niyo po siya. Ganun din ang lahat ng mga cardinal sa Vatican, archbishop, mga bishops worldwide. Pinagdadasal namin sila na maging napatuloy sila maglingkod sa Panginoon. Maigay ng mga bishops ang mga diocese, especially sa Pilipinas. Nagdadasal po kami ng inyong pagtulong sa amin ng mga parishioner sa mga lay workers, sa laity, na movement. Assist namin yung mga pari namin kasi hindi naman nila kayang gawin lahat ng ministry. Kaya sa mga apostolate po namin,
tulungan nyo kami na maging magamit namin yung yung gifts na binigay ng Banal na Espiritu para ma-encourage ang buong Catholic community. Samahan niyo po kami sa maghapong ito ng Biyernes. Patuloy naming makita ang galaw ng Diyos sa aming mga buhay. Sa lahat ng may mga karamdaman, kami nagdadasal. Kahabagan niyo po sila. Nagdadasal din po kami sa mga OFWs namin. Samahan niyo po sila at encourage niyo sila, lalo na yung mga nasa gitnang silangan. Napakahirap ng kanilang sitwasyon. Praying kami sa mga naapektuhan ng Bulkang Kanlaon dito sa Negros Occidental. Majority sa kanila ay nailipat na sa ibang lugar. Pero kailangan nila yung trabaho, kailangan nila yung makaahon sa buhay at sana ho ang gobyerno ay maging honest sa pagtulong na pondo na talagang para sa kanila. Malapit na naman po ang eleksyon, itong Mayo, itong taon na ito. Sana maging matalino mga Katoliko sa mga iboboto. Nagdadasal po kami ng inyong patuloy na patubay sa bawat isa. At ang broadcast na ito ay gamitin nyo na maging challenge sa lahat ng Catholic community nationwide na magising kami bilang mga Katoliko na manindigan kami sa pananampalataya, aralin ang turo ng simbahan at ipaglaban ito laban sa mga anti-Catholics. Bigyan niyo po ng gabay ang lahat ng CFDs sa panguna po ni Reverend Father Darwin Gitgano, sila Bro Wendell Talibo, sila Jando at lahat ng tropa ng punto por punto sa araw-araw nilang pakikibaka sa online laban sa mga anti-Catholics. And we pray, alam namin na magtatagumpay ang grupo ng CFD kasi nga gawain ng Panginoon Diyos ang pinaglalaban po namin. And we pray for more members ng CFD sa lahat ng bahagi ng Pilipinas na mayroong Katoliko. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito. Samahan niyo po kami sa maghapon at patuloy kaming maging aware sa pananalangin, opportunity for us to pray the rosary and to ask the guidance of the Blessed Virgin Mary. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat sa pag-join sa ating broadcast. Pakishare po ito, yung ating videos kung sa tingin nyo ay dapat ma-encourage ang ibang Catholic community sa buong panig ng Pilipinas at sa labas ng ating bansa. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix. God bless. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.